Ika-10 beses nang inayos ni Enrique ang kwelyo ng kanyang mamahaling smoking sa loob lamang ng 5 minuto. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakatanaw siya mula sa bintana ng presidential suite ng Grand Royal Hotel Manila. Sa ibaba, sa hardin na pinalamutian ng libu-libong puti at gintong bulaklak, mahigit 200 bisita ang naghihintay. Isang kilalang string quartet ang tumutugtog ng malumanay na himig, ngunit para kay Enrique, ang bawat nota ay parang isang insulto. Sa edad na 32, si Enrique del Rosario ay kilala sa kanyang pagiging kalmado sa gitna ng mga milyon-milyong pisong negosasyon. Siya ang CEO ng Del Rosario Holdings, isang kumpanyang itinayo mula sa hirap ng kanyang yumaong ama at pinalago niya ng higit pa sa inaasahan ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon ang tanyag na kontrol niya sa sarili ay naglaho. Pakiramdam niya ay isa siyang batang naliligaw sa gitna ng isang malaking palengke. Muling nag-vibrate ang cellphone sa kanyang nanginginig na kamay. Isang mensahe mula kay Bianca, ang kanyang fiancé. "Hindi ko to kaya, Enrique. Patawarin mo ako. Hindi kita mahal tulad ng nararapat." Nasa airport na ako. Parang may bumagsak na yelo sa kanyang sikmura. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa bintana para hindi matumba. Si Bianca Santillan, ang babaeng pinangakuan niya ng lahat, ang anak ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa, ay tumakas. 15 minuto bago ang kanilang kasal. 2 taon ng relasyon, 6 na buwan ng magarbong engagement, lahat ay naglaho sa isang simpleng text message. Humugot siya ng malalim na hininga, pilit na pinapakalma ang sarili. Nasa ibaba ang isang senador, mga kasosyo sa negosyo, mga mamamahayag. Ang kanyang ina, si Doña Consuelo, ay lumipad pa mula sa kanilang hasyenda para lamang masaksihan ang araw na ito. Ang pagkansela sa kasal ngayon ay hindi lang kahihiyan. Ito ay isang pampublikong pagwasak sa reputasyon na pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Noon niya narinig ang mahinang ugong ng isang vacuum cleaner sa pasilyo. Dala-dala ni Teresa ang kanyang cleaning cart sa mahabang koridor ng ika-10 palapag. Sa edad na 28, 3 taon na siyang nagtatrabaho bilang housekeeper sa hotel. Ang trabahong ito, kahit hindi niya pangarap, ang bumubuhay sa kanya at sa kanyang lola, si Remedios. Sila na lang dalawa sa isang maliit na apartment sa Stamesa. Nakatapos si Teresa ng kursong Business Administration, pero dahil sa krisis, ilang taon na ang nakalipas, wala siyang mahanap na trabahong angkop sa kanyang pinag-aralan. Ang pagtatrabaho sa hotel ang tanging paraan para matustusan ang mga gamot ni Lola Remedios para sa malubhang arthritis nito. Abalang-abala ang hotel ng araw na yon dahil sa kasal ng mga Del Rosario at Santillan. Si Teresa mismo ay tumulong sa pag-aayos ng hardin kaninang umaga. Nang marating niya ang presidential suite, napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Bilang pagsunod sa protocol, marahan siyang kumatok. "Housekeeping po," sabi niya sa mahinang boses. Pumasok. Isang boses ng lalaki ang sumigaw mula sa loob, puno ng desperasyon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at nakita ang isang matangkad na lalaki, maayos ang gupit ng buhok, nakasuot ng perpektong smoking. Pero ang itsura nito ay malayo sa pagiging perpekto. Pabalik-balik ito sa paglalakad na parang isang leon sa loob ng hawla. Ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. "Nagtatrabaho ka ba dito sa hotel?" tanong ni Enrique, ang mga matay nakatitig kay Teresa na para bang nakakita siya ng isang anghel o isang multo. "Opo, senyor. Ako po si Teresa mula sa housekeeping. Pwede po akong bumalik na lang mamaya kung..." Huwag, putol ni Enrique sa kanya. Huminto ito sa paglalakad at tinitigan siya ng mabuti. Nakapusod ang kulay kastanyas na buhok ni Teresa at sa kabila ng pagkalito may kabaitan sa kanyang mga mata. "Teresa," ulit niya na parang tinitikman ng pangalan. "Single ka ba?" Kumunot ang noo ni Teresa, nagulat sa napaka-personal na tanong. "Opo, senyor. Pero hindi ko po maintindihan kung ano ang..."
Kailangan ko ng tulong mo. Muling putol ni Enrique lumalapit sa kanya. Iniwan ako ng fiancé ko. 1 oras ang nakalipas. Nasa ibaba ang 200 bisita na naghihintay. Kung kakansilahin ko to, ngayon masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi pa rin maintindihan ni Teresa kung saan patungo ang usapan. Nalulungkot po ako sa nangyari sa inyo, senyor, pero hindi ko po alam kung paano ako makakatulong. Humugot ng isa pang malalim na hininga si Enrique bago binitawan ang mga salitang magpapabago sa lahat. Pakasalan mo ako. Ngayon din. Napatanga si Teresa hindi makapaniwala sa narinig. Ano po? Isang palabas lang. Mabilis na paliwanag ni Enrique. Para lang mailigtas ang reputasyon ko. Pagkatapos ng ilang buwan maghihiwalay tayo ng tahimik. Babayaran kita. Sabihin mo, magkano ang kailangan mo? 5 milyong piso. Babayaran kita ng 5 milyong piso para sa tulong mo. Pakiramdam ni Teresa ay nabingi siya. 5 milyon. Halos hindi niya iyon kikitain sa buong buhay niya sa paglilinis ng mga kwarto. Sapat na iyon para sa operasyon at therapy na kailangan ni Lola Remedios. Seryoso po ba kayo? Tanong niya nanginginig ang boses. Mukha ba akong nagbibiro? Desperadong sabi ni Enrique. Alam kong kabaliwan to, pero ililigtas mo ang buhay ko at sa tingin ko, ililigtas ko rin ang sayo. Naalala ni Teresa ang kanyang lola na mag-isang nagpalaki sa kanya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Ang sakripisyo ni Lola Remedios, ang mga gabing hindi ito natutulog dahil sa sakit. Paano niyo po na lamang maililigtas niyo ang buhay ko? Dahil po, sabi ni Enrique, lumambot ng bahagya ang kanyang boses, nakikilala ko ang mga mata ng isang taong nangangailangan ng pagkakataon. Galing na rin ako diyan. Kinuha ni Enrique ang kanyang wallet. Inaasahan ni Teresa na pera ang ilalabas niya, pero isang luma at lukot na litrato ang kinuha niya. Isang litrato ng isang mas batang Doña Consuelo, nakatayo sa harap ng isang maliit na tindahan, halata ang pagod, ngunit puno ng determinasyon ang mga mata. Ang nanay ko, sabi ni Enrique. Pinalaki niya akong mag-isa, matapos mamatay si Papa. Alam ko ang pakiramdam ng magsikap para lang mabuhay. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Teresa. Ang alok ay isang kabaliwan, pero isa rin itong pintuan, isang pagkakataon para mabigyan ng ginhawa ang pinakamamahal niyang tao sa mundo. Paano kung malaman ng mga tao na kasinungalingan lang to? Walang makakaalam. Maganda ka, at sa paraan ng pagsasalita mo, halatang matalino ka. Sasabihin nating matagal na tayong magkakilala, pero inilihim lang natin ang relasyon. Napatingin si Teresa sa orasan sa dingding. 10 minuto na lang bago mag-alas 4 ang oras ng seremonya. Kailangan ko po ng 1 minuto para mag-isip. Tumango si Enrique na uunawaan ang bigat ng kanyang hinihiling. Ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mukha ng kanyang Lola Remedios nakangiti sa kanya. Narinig niya ang lagi nitong sinasabi. Anak, minsan inilalagay tayo ng buhay sa mga imposibleng sitwasyon para ipakita sa atin kung gaano talaga tayo katatag. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakatitig sa kanya si Enrique, puno ng pag-asa at kaba. Sige, sabi ni Teresa, ang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya na ikinagulat pati ng kanyang sarili. Pero may kondisyon ako. Guminhawa ang paghinga ni Enrique sa sagot ni Teresa, ngunit agad itong napalitan ng kaba dahil sa kanyang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong niya, handang pumayag sa kahit ano. Kailangang malaman ng lola ko ang katotohanan. Mariing sabi ni Teresa, ang mga matay hindi natitinag. Hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Siya na lang ang pamilya ko. Sa isang iglap nakita ni Enrique ang bigat at dignidad sa babaeng nasa harap niya. Hindi ito basta-basta tumatanggap ng alok. Naglalatag ito ng sarili niyang mga tuntunin.
Mabilis siyang tumango. Payag ako. Kahit ano. Ngayon, kailangan nating magmadali. Binuksan niya ang isang malaking aparador at inilabas ang isang nakasabit na bestidang puti. Ito ang reserbang damit pangkasal ni Bianca. Simple, pero elegante gawa sa mamahaling seda. Isuot mo to. Mabilis lang. Sabi niya iniaabot ang damit kay Teresa. Tatawag lang ako sa pari. Habang nagbibihis si Teresa sa banyo, narinig niya ang pira-pirasong usapan ni Enrique. Padre, nagkaroon po ng biglaang pagbabago. Isang komplikadong sitwasyon sa pamilya. Ang bagong nobya ay si Teresa. Opo, Teresa? Pakiusap, Padre, magtiwala po kayo sa akin. Ipapaliwanag ko ang lahat pagkatapos. Paglabas ni Teresa mula sa banyo, natigilan si Enrique. Napalunok siya. Ang bestida na tila isinukat para kay Bianca ay bumagay ng perpekto kay Teresa. Inilugay niya ang kanyang buhok na ngayon ay malambot na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ang simpleng housekeeper ay naglaho. Sa harap niya ay isang babaeng may likas na ganda at grasya. Paano ko ipapaliwanag na wala akong kilala kahit isa sa mga bisita mo? Nanginginig na tanong ni Teresa, pilit pa ring pinoproseso ang lahat. Sabihin mong mahiyain ka at nagkakilala tayo sa pamamagitan ng mga kaibigan. Ako na ang bahala sa mahihirap na tanong. Sagot ni Enrique, kinuha ang isang simpleng singsing mula sa isang maliit na kahon. Pamana to ng lola ko. Pwede na tong pansamantala. Tahimik silang bumaba sa pribadong elevator. Sa salamin nakita ni Teresa ang refleksyon ng dalawang estranghero na 10 minuto lang ang nakalipas ay hindi magkakilala at ngayon ay ikakasal na. Pagdating nila sa entrance ng hardin, nagsimulang tumugtog ang musika. Isang hudyat. Lahat ng ulo ay lumingon. Naunang pumasok si Enrique, pilit nang ngumingiti at tumatango sa mga kakilala. Ang kanyang ina, si Doña Consuelo, isang eleganteng babae na may matatalas na mata, ay agad napansin ang kakaibang kaba sa kilos ng kanyang anak. Nang si Teresa, na ang lumakad sa pasilyo, isang bulungan ang kumalat sa mga bisita na parang apoy sa damuhan. Sino yan? Hindi yan si Bianca Santillan. Nasaan si Bianca? Hindi pinansin ni Teresa ang mga bulungan. Itinuon niya ang kanyang paningin sa lalaking naghihintay sa dulo ng altar. Ngunit isang pares ng mga mata ang tila tumatagos sa kanyang kaluluwa, mas matalim kaysa sa sinag ng araw. Ang mga mata ni Doña Consuelo del Rosario. Nakaupo ito sa unang hilera, perpekto ang tindig, ngunit ang kanyang muka ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa hayagang galit. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Enrique, nakita niya sa mga mata nito ang pasasalamat, isang taos-pusong pasasalamat na bahagyang nagpakalma sa kanya. Ang pari, isang matandang lalaki na kilala ang pamilya del Rosario, ay nagsimula ng seremonya ng may bahagyang pag-aalinlangan. Mga minamahal na kapatid, natitipon tayo ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Enrique del Rosario at Teresa Pacheco. Pagdating sa mga panata, hinawakan ni Enrique ang mga kamay ni Teresa. Malamig at bahagyang nanginginig ang mga iyon. Tinitigan niya ito sa mata at nagsalita mula sa puso, hindi mula sa pag-ibig, kundi mula sa katotohanang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Teresa, dumating ka sa buhay ko noong panahong pinakakailangan kita. Sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto, ipinapangako kong magiging tapat sa iyo at pahahalagahan ang iyong kabutihan. Nang si Teresa na ang magsasalita, huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Enrique at nakita ang isang taong tulad niya ay nalulunod at naghahanap ng anumang makakapitan. Enrique, tinatanggap kong maglakad sa tabi mo at sabay nating alamin kung ano ang inilaan ng buhay para sa atin.
Inilagay ni Enrique ang singsing sa daliri ni Teresa. Nang gawin din ito ni Teresa, naramdaman niya ang init ng kamay nito. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin kayo ngayon, ay aking ipinapahayag na mag-asawa. Maaari mo nang halikan ng nobya. Dumating ang sandaling kinatatakutan nila. Dahan-dahang lumapit si Enrique at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa labi ni Teresa. Isang maikling halik magalang, ngunit sapat na para magsimula ang masigabong palakpakan. Sa reception, nagulat si Teresa sa kanyang sariling kakayahan. Natural siyang nakikipag-usap sa mga bisita, laging ginagamit ang kwentong mahiyain siya. Palaging nasa tabi niya si Enrique, sinasalo ang mga mahihirap na tanong at ipinapakilala siya sa mga importanteng tao. Paano kayo nagkakilala ni Enrique? Tanong ng isang senadora. Sa isang art exhibit po, sa pamamagitan ng isang kaibigan. Sagot ni Teresa, gaya ng napag-usapan nila. Mas pinili po naming maging pribado ang aming relasyon. Ngunit hindi lahat ay madaling kumbinsihin. Sa kalagitnaan ng gabi, habang abala ang lahat, lumapit si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay parang yelo. Hindi niya pinansin si Teresa. Enrique, sumama ka sa akin. Ngayon din, utos niya sa mahinang boses na puno ng awtoridad. Hinila niya ang anak sa isang pribadong sulok ng hardin, malayo sa pandinig ng mga bisita. Sino ang babaeng yan, Enrique? At nasaan si Bianca? Ang bawat salita ay tila isang patalim. Nagkaroon ng family emergency si Bianca. Kinailangan niyang umalis. Pagsisinungaling ni Enrique, umiiwas sa tingin ng ina. Si Teresa ay isang matalik na kaibigan na pumayag na tulungan ako. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consuelo. Huwag mo akong gawing tanga, Enrique del Rosario. Kilala kita mula pa nung isinilang ka. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Tinitigan niya ng diretso ang anak. Uulitin ko. Sino? Siya. Hindi makasagot si Enrique. Alam niyang walang saysayang magsinungaling pa. Ang salo-salo ay nagpatuloy hanggang hating gabi. Nang makaalis na ang huling bisita, naiwan sina Enrique at Teresa sa gitna ng tahimik na hardin. Ang malakas na musika ay napalitan ng huni ng mga kuliglig. Ang mga ilaw na kumukutitap ay tila mga bituing bumagsak sa lupa. Nagawa mo ng perpekto. Sabi ni Enrique, tinatanggal ang pagkakatali ng kanyang bowtie. Mas madali kaysa sa inaasahan ko. Pag-amin ni Teresa, niyayakap ang sarili dahil sa lamig. Naglakad sila pabalik sa hotel, ngunit huminto si Teresa. Tumayo siya sa harap ni Enrique, ang pagod at tensyon ng buong araw ay bakas sa kanyang mukha. Ngayon, tanong niya sa seryosong boses, ano nang susunod? Tumingin si Enrique sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa buong araw, nakita ni Teresa ang tunay na emosyon sa mga mata nito. Hindi desperasyon o pasasalamat, kundi ganap na pagkalito. Noon niya napagtanto na ang lalaking nagplano ng isang pekeng kasal sa loob ng 10 minuto ay hindi man lang nag-isip kung ano ang mangyayari sa ika-11 minuto. Ang penthouse ni Enrique ay sumasakop sa buong ika-40 palapag ng gusali. Pagbukas pa lang ng pinto ng pribadong elevator, isang malamig na hangin mula sa air conditioner ang sumalubong kay Teresa. Ang sahig ay gawa sa nagniningning na itim na marmol at ang mga dingding ay salamin mula sa hig hanggang kisame na nagpapakita ng nakakasilaw na tanawin ng buong lungsod. Ang mga kasangkapan ay moderno at minimalist, kulay abo puti at itim. May mga mamahaling abstract painting sa dingding na para kay Teresa ay walang emosyon, parang mga palamuti lang. Ang buong lugar ay malinis, malawak at nakakabinging tahimik. Ito ay isang tahanan na sumisigaw ng yaman ngunit bumubulong ng kalungkutan. Biglang na-miss ni Teresa ang kanilang maliit na apartment sa Stamesa. Ang amoy ng nilulutong adobo ni Lola Remedios, ang mga lumang litrato sa ibabaw ng telebisyon, ang kaluskos ng makinang pantahi ng kanyang lola.
Ang penthouse na ito ay isang palasyo, ngunit ang apartment nila iyon ang isang tunay na tahanan. Ito, ito ang magiging kwarto mo. Sabi ni Enrique itinuturo ang isang pinto. Binuksan niya ito at bumungad ang isang malaking silid na may sarili nitong banyo at walk-in closet. Kwarto ito para sa mga panauhin. May sarili kang privacy dito. Salamat. Mahinang sagot ni Teresa. Inilapag ang maliit na bag na dala niya. Ito lang ang dinala niya. Ang sabi ni Enrique ay babalikan nila ang iba pa niyang gamit sa susunod na araw. Nagkaroon ng nakakailang na katahimikan sa pagitan nila. Dalawang estranghero sa ilalim ng iisang bubong na may iisang apelyido, ngunit may isang mundong pagitan. So ano ang mga patakaran? Basag ni Teresa sa katahimikan. Tumingin si Enrique sa kanya tila nagulat. Patakaran. Oo, paano tayo kikilos dito sa loob? Hindi pwedeng palagi tayong ganito. Hiwalay ang mga kwarto, malinaw na. Yon. Pero paano sa umaga, sa gabi? Kailangan nating mag-usap. Paliwanag niya ang kanyang praktikal na pag-iisip ang nangibabaw. Tumango si Enrique, tila ngayon lang naisip ang mga detalyeng iyon. Okay, tama ka. Maaga akong umaalis para sa trabaho at madalas gabi na ako umuwi. Ang kusina, pwede mong gamitin kahit kailan mo gusto. Huwag mo na lang akong alalahanin. Hindi ako pwedeng manatili dito nang walang ginagawa, Enrique, sabi ni Teresa. Hindi mo kailangang magtrabaho. Kasama yon sa usapan. Hindi tungkol sa pera to. Putol ni Teresa. Tungkol to sa dignidad. Mababaliw ako kung tatahimik lang ako dito buong araw. Bago pa man makasagot si Enrique, isang matinis na tunog ng doorbell ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Nagkatinginan sila parehong may pagtataka. May inaasahan ka bang bisita? Tanong ni Teresa. Umiling si Enrique, ang mukha'y biglang namutla. Isa lang ang may access sa private elevator na to bukod sa akin. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa pinto. Pagbukas nito, bumungad ang eleganteng figura ni Doña Consuelo, nakasuot ng isang Chanel suit, ang mukha ay seryoso. Pumasok siya na parang pag-aari niya ang lugar, at ang kanyang matalas na mga mata ay agad na sinuri ang bawat sulok. Magandang gabi, Mama. Bati ni Enrique halatang kinakabahan. Talaga bang maganda ang gabi, Enrique? Sagot ni Doña Consuelo, ang tingin ay napunta kay Teresa. Nandito ka pala, hiha. Magandang gabi po, senyora, magalang na bati ni Teresa. Hindi siya pinansin ni Doña Consuelo. Ang mga mata nito ay naglakbay mula sa master's bedroom patungo sa guest room kung saan nakatayo si Teresa. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anong klaseng kalokohan ito? Tanong niya, ang boses ay malamig. Akala ko ba'y mag-asawa kayo? Bakit parang isang bisita lang ang asawa mo sa sarili niyang pamamahay? Manapag-usapan na namin na. Wala akong pakialam sa napag-usapan ninyo. Itinaas ni Doña Consuelo ang kanyang boses. Humarap siya kay Teresa. Iha, bukas na bukas din ipapalipat ko ang lahat ng gamit mo dito. Titira ka sa kwarto ng asawa mo. Gagamitin ninyo ang iisang hapagkainan. Magpapanggap kayo, hindi lang sa labas ng bahay na ito, kundi pati dito sa loob. Naiintindihan mo? Natigilan si Teresa. Kung gagawin ninyo ito, gawin ninyo ng tama. Pagpapatuloy ng matanda ang bawat salita ay may bigat. Walang hiwalay na kwarto. Walang pagkilos na parang hindi kayo magkakilala. Dahil isang pagkakamali lang, isang maling tingin mula sa katulong at malalaman ng buong Maynila ang baho ng pamilyang ito. At hindi ako papayag na mangyari iyon. Bago umalis, lumingon siya sa kanila. At para masimulan yan, maghahapunan tayong lahat sa mansyon sa Sabado. Isasama ko si Doña Pilar para maipakilala ka ng maayos sa lipunan, Teresa. Siguraduhin mong handa ka. At tulad ng isang ipo-ipo, umalis si Doña Consuelo. Iniiwan silang dalawa na tulala at ang hangin ay puno ng tensyon. Dumating ang Sabado ng gabi.
Ang mansyon ng mga Del Rosario sa Forbes Park ay nakakatakot sa karangyaan nito. Ang mga pader ay puno ng mga larawan ng kanilang mga ninuno na ang mga matay tila sinusuri si Teresa. Si Doña Pilar, ang matalik na kaibigan ni Consuelo, ay isang babaeng sanay sa yaman at kapangyarihan. Mula ulo hanggang paa, sinuri niya si Teresa. So ikaw pala ang misteryosang nobya, sabi ni Doña Pilar habang nasa hapagkainan sila. Pacheco, sabi mo, taga saan nga ulit ang mga Pacheco? Ang tanong ay simple, ngunit may pahiwatig ng pag-iimbestiga. Ngumiti si Teresa, isang nangiting kalmado sa kabila ng kabang nararamdaman. Simple lang po ang pamilya namin, senyora. Ang lola ko po isang mananahi mula sa Bulacan ang nagpalaki sa akin. Siya po ang nagturo sa akin ng lahat ng mahahalagang bagay na alam ko. Hindi niya ikinaila ang kanyang pinagmulan. Sa halip ipinagmalaki niya ito. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Doña Consuelo, isang kislap ng sorpresa marahil. Isang mananahi, ulit ni Doña Pilar, na tila hindi makapaniwala. Napakaswerte mo naman at nakahanap ka ng isang Del Rosario. Masasabi ko pong maswerte kaming dalawa. Sagot ni Teresa, lumingon kay Enrique at binigyan ito ng isang maliit na ngiti. Natagpuan namin ang isa't isa sa tamang panahon. Sa buong gabi, sinubok siya ng dalawang matanda. Ngunit sa bawat patibong sinagot ni Teresa ng may katapatan at dignidad. Hindi siya nagpanggap na galing sa yaman at hindi rin siya nagmukhang kawawa. Pauwi na sila sa kotse nang basagin ni Enrique ang katahimikan. You were amazing tonight. Sabi niya, ang boses ay puno ng paghanga. Hindi ko alam kung paano mo nagawa yon. Sabi ko lang naman po ang totoo. Sagot ni Teresa, nakatingin sa labas ng bintana. Pagdating nila sa penthouse, ang ilaw ay mas mainit na kaysa dati. Ang tensyon ay bahagyang nabawasan. Habang papasok si Teresa sa kanyang silid, tinawag siya ni Enrique. Teresa, sandali. May kinuha siya sa kanyang wallet, isang itim na credit card. Gamitin mo to, sabi niya. Para sa mga kakailanganin mo, para sa lola mo, para sa sarili mo. Tinitigan ni Teresa ang card. Ito ang sagot sa marami niyang problema. Ngunit kung tatanggapin niya ito, alam niyang may magbabago. Dahan-dahan siyang umiling. Salamat, Enrique, pero hindi ko matatanggap yan. Bakit kulang pa ba kaya kong... Hindi. Mahinahong putol ni Teresa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Enrique. Hindi ako nabibili, Enrique. Kailangan kong magkaroon ng sarili kong silbi sa kasunduang ito, hindi bilang isang bayaran. Iniwan niya si Enrique na nakatayo doon. Hawak ang credit card, ang mukha ay puno ng pagkalito. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Enrique na ang babaeng pinakasalan niya para sa kanyang reputasyon ay may sariling paninindigan, isang paninindigang hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng pera. Dumaan ang mga araw na tila isang formal na sayaw. Nagigising si Teresa sa katahimikan, naghahanda ng kape na hindi niya alam kung iinumin ba ni Enrique, at pagkatapos ay haharapin ang isang bahay na napakalaki para sa isang tao, lalo na para sa dalawa na halos hindi nag-uusap. Si Enrique naman ay umaalis bago pa sumikat ang araw at umuuwi kapag ang mga ilaw na lang ng syudad ang nagsisilbing tanawin sa mga salaming dingding. Ngunit unti-unti nagsimulang magbago ang lahat sa mga paraang hindi nila namamalayan. Nagsimula ito sa isang simpleng florera. Nag-uwi si Teresa ng isang bungkos ng sampagita mula sa kanyang pagbisita sa lola niya at inilagay ito sa maliit na mesa sa sala. Ang amoy nito na amoy Pilipino at amoy tahanan ay tila isang maliit na pagsuway sa malamig na modernong pabango ng penthouse. Kinaumagahan napansin ni Enrique ang mga bulaklak. Hindi siya nagsalita, ngunit nakita ni Teresa na bahagya itong ngumiti bago umalis. Isang gabi umuwi si Enrique nang mas maaga kaysa karaniwan, dala ang stress ng isang buong araw na pagpupulong. Inaasahan niyang dadatna ng karaniwang tahimik na apartment. Ngunit sa halip isang masarap na amoy, ang sumalubong sa kanya amoy ng ginisang bawang
at sibuyas. Natagpuan niya si Teresa sa kusina, suot ang isang simpleng apron, abala sa pagluluto ng sinigang. Ang high-tech at halos hindi nagagamit na kusina ni Enrique ay biglang nagkaroon ng buhay. Nagluluto ka? Tanong niya tila isang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. Oo naman, sagot ni Teresa hindi lumilingon. Nakakasawa na ang laging in-order na pagkain. Hindi ako marunong niyan pag-amin ni Enrique. Halika dito, sabi ni Teresa. Kung gusto mong kumain, kailangan mong tumulong. Hiwain mo itong mga sibuyas. Ibinigay niya kay Enrique ang isang kutsilyo at sangkalan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang CEO ng Del Rosario Holdings ay natagpuan ng sarili na nakikipaglaban sa isang sibuyas at natatalo. Nagsimulang mamula at lumuha ang kanyang mga mata. Ganito kasi yan, sabi ni Teresa lumapit sa kanya at marahang inayos ang kanyang mga kamay sa kutsilyo. Naramdaman ni Enrique ang init ng kanyang hininga sa kanyang batok. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Sa gitna ng paghihiwa, hindi sinasadyang naputol ni Enrique ang kanyang daliri. Aray, ano ba yan? Natarantang sabi ni Teresa. Kinuha ang kamay niya at dinala sa lababo. Habang hinuhugasan niya ang maliit na sugat, nagtama ang kanilang mga mata. Sa sobrang lapit nila, nakita ni Enrique ang maliliit na guhit ng ginto sa kayumangging mga mata ni Teresa. Pasensya na, bulong niya. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Okay lang. At least ngayon, alam na nating hindi ka dapat pinapahawak ng kutsilyo. At doon sa gitna ng amoy ng sinigang at patak ng tubig, sabay silang tumawa. Hindi isang pilit na tawa para sa mga bisita, kundi isang tunay at magaan na halakhak. Ito ang kanilang unang ngiti na para lamang sa isa't isa. Kinabukasan sinamahan ni Enrique si Teresa na bisitahin si Lola Remedios. Ang apartment sa Stainan Mesa ay maliit at simple, ngunit puno ng init at pagmamahal. Sinalubong sila ng isang matandang babae na may mga ngiti sa mata kahit na halata ang sakit sa kanyang paglakad. Enrique Apo, bati ni Lola Remedios, salamat sa pagdala mo sa aking prinsesa. Nakita ni Enrique kung paano alagaan ni Teresa ang kanyang lola, ang pagmamasahe sa mga kamay nito, ang paghahanda ng kanyang mga gamot, ang walang katapusang pasensya. Nakita niya ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Kinausap niya si Lola Remedios at narinig ang mga kwento tungkol sa kabataan ni Teresa. Bago sila umalis, kinausap ni Enrique si Teresa ng pribado. Nakausap ko na ang isa sa mga pinakamagaling na physical therapist sa bansa. Magsisimula siya sa lola mo bukas. Napatingin si Teresa sa kanya ang mga matay nag-uumpisang mamasa. Enrique, hindi mo kailangang, gusto kong putol niya. Gusto kong makita siyang muling makalakad nang walang sakit. Para sa'yo. Gabi na iyon habang nagkakape sila sa sala, nagsimula silang magbahagi ng mga kwento. Ikinuwento ni Enrique ang tungkol sa kanyang ama, isang mahigpit na tao na laging may mataas na inaasahan sa kanya. Kaya mahalaga sa akin ang reputasyon. Pag-amin niya, iyon ang paraan ko para patunayan sa kanya kahit wala na siya, nakarapat-dapat ako. Ikinuwento naman ni Teresa ang tungkol kay Patrick, ang kanyang nobyo noong kolehiyo. Akala ko siya na, sabi niya ang boses ay may bahid ng kalungkutan. Pero nang magkasakit si Lola at kinailangan kong huminto sa paghahanap ng trabaho sa opisina para maging housekeeper, hindi niya kinaya. Sinabi niyang, sinasayang ko raw ang potensyal ko. Ayaw niya ng nobyang naglilinis ng banyo. Nakita ni Enrique ang galit na namuo sa kanyang dibdib. Gago pala siya. Ngumiti si Teresa. Noon sobrang sakit. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa kanya. Ipinakita niya kung sino talaga siya. Habang mas lumalalim ang gabi, mas lumalapit ang kanilang mga mundo. Isang gabi umuwi si Enrique mula sa isang business trip sa Cebu.
Inaasahan niyang dadatnan si Teresa na nagbabasa sa sala. Ngunit ang apartment ay kakaibang tahimik. Tinawag niya ang pangalan nito, ngunit walang sumasagot. Natagpuan niya ito sa kwarto nito, nakahiga sa kama, balot na balot ng kumot, ngunit nanginginig pa rin. Nilapitan niya ito at idinampi ang kanyang kamay sa noo nito. Nag-aapoy ito sa lagnat. Isang hindi maipaliwanag na takot ang biglang bumalot kay Enrique. Ang CEO mode niya ay naglaho. Ang natira ay isang lalaking natataranta. Teresa, Teresa, naririnig mo ba ako? Bumulong lang ito ng mga salitang hindi niya maintindihan. Dali-dali siyang kumuha ng thermometer ng planggana na may maligamgam na tubig at ng bimpo. Marahan niyang pinunasan ang noo at leeg nito. Tinawagan niya ang personal na doktor ng pamilya. Ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Sa buong magdamag, hindi siya umalis sa tabi nito. Binantayan niya ang pagtaas at pagbaba ng lagnat nito. Sa bawat ungol nito, dahil sa sakit, tila may kung anong tumutusok sa kanyang dibdib. Sa katahimikan ng madaling araw, habang nakaupo sa sahig sa tabi ng kama, tinititigan ang mahimbing na mukha ni Teresa. Tinanong ni Enrique ang kanyang sarili. Bakit ako ganito katakot? Bahagi ba to ng kontrata? Alam niya ang sagot. Ang takot na nararamdaman niya ay walang kinalaman sa kontrata o sa reputasyon. Ang takot na ito ay personal. Ito ay takot na baka may mangyaring masama sa babaeng ito, sa babaeng nagdala ng amoy, ng sampagwita, at ng tunog ng tawanan sa kanyang walang buhay na tahanan. Nang sa wakas ay bumaba na ang lagnat nito, napagod na rin si Enrique. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Ang kamay niya'y mamahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Teresa at doon na siya nakatulog. Kinabukasan nagising si Teresa sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Una niyang naramdaman ang bigat sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Medyo malabo pa ang kanyang paningin, ngunit habang lumilinaw ito, nakita niya ang isang anyo sa tabi ng kanyang kama. Si Enrique. Nakatulog ito sa isang hindi komportableng posisyon, ng ulo ay nakapatong sa gilid ng kama. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot na lukot. Ang buhok niya na palaging perpektong nakaayos ay bahagyang magulo. At ang kanyang kamay, mahigpit itong nakahawak sa kamay ni Teresa. Nawala ang lagnat niya, ngunit isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga pira-pirasong sandali mula sa nagdaang gabi, ang pag-aalala sa boses ni Enrique, ang pagdampi ng maligamgam na bimpo sa kanyang noo, ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Hindi ito kasama sa kontrata. Walang nakasulat sa kanilang kasunduan na kailangan niyang alagaan siya na parang isang tunay na asawa. Pwede naman siyang tumawag ng doktor o nurse at iwan siya. Pero hindi. Lumipas ang ilang linggo. Ang penthouse na dating isang malamig na espasyo ay nagsimulang magkaroon ng kaluluwa. Ang paggising ni Enrique ay hindi na sa tunog ng kanyang alarm clock lamang, kundi sa mahinang kaluskos mula sa kusina at sa amoy ng bagong timplang kape. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi na tungkol sa mga patakaran, kundi tungkol sa kung kamusta ang araw ng isa't isa. Ngunit para kay Teresa, may kulang pa rin. Sa kabila ng namumuong pagkakaibigan nila ni Enrique, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang panauhin, isang panauhing pinapakain at pinapatira, ngunit walang tunay na ambag. Ang kanyang diploma sa business administration ay nakatago sa isang baul sa apartment ng kanyang lola, isang paalala ng mga pangarap na pansamantala niyang isinantabi. Isang hapon, habang wala si Enrique na pagpasyahan ni Teresa na ayusin ang home office nito, ang silid ay puno ng mga nagkalat na dokumento, mga libro at mga blueprint. Ito ay isang organisadong kaguluhan na tanging si Enrique lang ang nakakaintindi. Ngunit sa mata ni Teresa, nakita niya ang isang sistema. Inumpisahan niya. Inayos niya ang mga papeles ayon sa kategorya, nilagyan ng label ang bawat folder
at gumawa ng isang simpleng digital file para madaling mahanap ang lahat. Hindi niya pinalitan ang kinalalagyan ng mga personal na bagay ni Enrique. Sa halip binigyan niya ito ng espasyo para huminga. Nang gabing iyon umuwi si Enrique na pagod. Pumasok siya sa kanyang opisina para kunin ang isang dokumento at natigilan. Ang kanyang magulong santuwaryo ay malinis organisado at mas episyente. Nakita niya ang isang maliit na sticky note sa kanyang monitor. Sana nakatulong. Kinabukasan sa almusal, inilapag ni Enrique ang isang makapal na folder sa harap ni Teresa. Ano to? Tanong ni Teresa. Ang Pag-asa Foundation sagot ni Enrique. Ito ang charity arm ng kumpanya. Nagpapatayo kami ng mga eskwelahan sa mga malalayong probinsya. Matagal na itong proyekto, pero sa totoo lang hindi ko nabibigyan ng sapat na atensyon. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Teresa. Kailangan ko ng tulong mo, Teresa. Pero this time, hindi bilang asawa ko, kundi bilang isang professional. Nakita ko kung paano mo inayos ang opisina ko. Nakita ko kung paano mo pinaplano ang budget ninyo ng lola mo. May abilidad ka. Gusto kong ikaw ang mamahala sa proyektong ito. Ikaw ang magiging project manager. Namilog ang mga mata ni Teresa. Pero wala akong karanasan sa construction o sa foundation work. Hindi mo kailangan ng karanasan sa semento, sabi ni Enrique. Ang kailangan ko ay isang taong may puso at may utak para siguruhing bawat piso ay napupunta sa tama. Bigyan mo ng pag-asa ang mga bata, Teresa. At bigyan mo rin ng pagkakataon ang sarili mo. Iyon ang simula ng pagbabago. Ibinuhos ni Teresa ang kanyang buong sarili sa proyekto. Ang babaeng dating naglilinis ng mga silid ng hotel ay ngayon abala sa pakikipag-usap sa mga arkitekto, sa pagtawad sa mga supplier, at sa pagbisita sa mga construction site. Sa una may pag-aalinlangan ng mga staff ni Enrique. Sino ba tong asawa ni Sir Baka, isa lang tong kapritsyo? Ngunit nang makita nila kung paano magtrabaho si Teresa, kung paano niya kabisado ang bawat detalye ng budget, kung paano niya kausapin ang mga karpintero na parang pamilya, at kung paano siya umiyak nang makita ang mga batang sabik na naghihintay sa kanilang bagong silid-aralan, nakuha niya ang kanilang respeto. Nakarating ang balita kay Doña Consuelo at hindi ito natuwa. Tinawagan niya ang anak. Enrique, ano na namang kalokohan ito? Ibinibigay mo ang pundasyon ng pamilya sa isang housekeeper. Ma, she's more than that and you know it. Matigas na sagot ni Enrique. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Hindi kumbinsido nagpa siya si Doña Consuelo na siya mismo ang titingin. Isang araw walang abiso, dumating siya sa isa sa mga project site sa isang liblib na baryo sa Rizal. Ang kanyang Mercedes-Benz ay tila isang alien sa maputik na daan. Inaasahan niyang makikita ang isang magulong operasyon. Ngunit ang nakita niya ay iba. Nakita niya si Teresa hindi nakapang-opisina, kundi nakamaong at simpleng t-shirt, kasamang nakaupo sa sahig ang mga nanay. Sa komunidad, pinapakinggan ang kanilang mga mungkahi. Nakita niya kung paano siya ngitian ng mga bata at kung paano siya igalang ng mga construction worker. Nakita niya ang isang leader. Sa unang pagkakataon nakita ni Doña Consuelo ang babae sa likod ng apelidong Pacheco at nagsimulang lumambot ang kanyang puso. Ang rurok ng lahat ay nangyari sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga donor ng foundation. Nasa isang malaking boardroom sila. Naroon ang mga pinakamayayamang tao sa bansa. Si Teresa sa kabila ng kaba ay nagpresenta ng kanyang progress report ng may kumpiyansa. Ang mga numero ay perpekto, ang mga timeline ay nasusunod. Ngunit isa sa mga pinakamatandang donor si Don Gregorio Velasco, isang lalaking naniniwala na ang dugo at apelyido, ang basihan ng lahat, ay tila hindi kontento. With all due respect, Mr. Del Rosario, sabi ni Don Gregorio, ang tingin ay nakapako kay Teresa. Ang proyekto ay kahanga-hanga, ngunit ipinagkakatiwala namin ang milyon-milyon
sa isang pundasyon na ngayon ay pinapatakbo ng isang tao na walang track record sa larangang ito. Ano nga ba ang kanyang mga kwalifikasyon? Ang tanong ay isang patalim na binalutan ng seda. Ang subtext ay malinaw. Sino siya para mamahala dito? Natahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay napunta kay Enrique. Kalmadong tumayo si Enrique. Isinara niya ang kanyang laptop at tiningnan si Don Gregorio. Salamat sa iyong pag-aalala, Don Gregorio. Panimula niya ang boses ay matatag. Ang kwalifikasyon ni Teresa Uo, meron siyang degree sa Business Administration na marami sa atin dito ay meron din. Ngunit ang tunay niyang kwalifikasyon ay wala sa isang pirasong papel. Naglakad siya papunta sa tabi ni Teresa at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang kwalifikasyon niya ay ang pagpunta sa mga lugar na hindi ninyo kailanman pupuntahan. Ang qualification niya ay ang pag-alam sa pangalan ng bawat karpintero sa construction site. Ang qualification niya ay ang pakikipagtawanan sa mga bata na siyang makikinabang sa mga eskwelahang ito. Tumingin si Enrique sa bawat donor sa silid. Ang qualification niya ay puso, Don Gregorio, isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o ituro sa anumang unibersidad. Huminto siya sandali at tumingin kay Teresa na may ngiting puno ng paghanga. At para sagutin ng diretso ang iyong tanong, pinapatakbo niya ang pundasyong ito dahil siya ang pinakakwalipikadong taong kilala ko. At hindi ko sinasabi yan bilang CEO lang ng kumpanya, kundi bilang kanyang asawa na labis na ipinagmamalaki siya. Walang nakapagsalita. Maging si Don Gregorio ay napayuko na lang. Si Teresa naman ay nakatingin lang kay Enrique. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha-luha ng pasasalamat, paghanga at isang emosyon na nagsisimula nang magkaroon ng pangalan. Nang gabing iyon, sa penthouse, tahimik silang nakatayo sa balkonahe tanaw ang mga ilaw ng gabi. Salamat sa ginawa mo kanina, Enrique. Basag ni Teresa sa katahimikan. Hindi mo kailangang gawin yon. Humarap si Enrique sa kanya, ang mga mata ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi mo kailangang magpasalamat. Bawat salitang sinabi ko kanina ay totoo. Lumapit siya ng isang hakbang. Ipinagmamalaki talaga kita, Teresa. Ang mga salitang yon ay nanatili sa hangin, mas mabigat at mas makahulugan kaysa sa anumang kasunduang pinirmahan nila. Sa sandaling iyon, hindi sila ang milyonaryo at ang housekeeper. Sila ay isang lalaki at isang babae, nakatayo sa bingit ng isang damdamin na pareho nilang hindi inaasahan. Ang tagumpay ni Teresa sa pundasyon ay naging usap-usapan. Sa unang pagkakataon, ang pangalang Teresa Pacheco del Rosario ay nabanggit sa mga society column hindi bilang isang misteryosang asawa, kundi bilang isang mahusay na civic leader. Nag-host sila ng isang maliit na charity gala para sa pundasyon at sa gabing iyon, si Teresa ang bida. Suot ang isang simpleng pero eleganteng gown na pinili ni Enrique. Kumikinang siya sa ilalim ng mga ilaw, hindi dahil sa alahas, kundi dahil sa kumpiyansang natagpuan niya sa kanyang sarili. Nakatayo si Enrique sa isang sulok, hawak ang isang baso ng champagne, pinapanood siya. Nakikita niya kung paano siya kausapin ng mga senador at mga CEO ng may respeto. Nakikita niya ang sinserong ngiti sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon na pagtanto ni Enrique na ang nararamdaman niya para kay Teresa ay lumalim na mula sa paghanga naging respeto at ngayon isang bagay na mas mainit at mas mapanganib. Isang bagay na parang pag-ibig. Habang abala ang lahat, isang figura ang tahimik na pumasok sa ballroom. Isang babaeng nakasuot ng isang kapansin-pansing pulang bestida na tila sinadyang agawin ang atensyon ng lahat. Ang kanyang paglakad ay may halong arogansya at ang kanyang mga mata ay parang isang agila na naghahanap ng kanyang biktima. Si Bianca Santillan ay bumalik na. Tumigil ang oras. Ang masayang bulungan ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Pagkatapos ay kay Enrique
At sa huli kay Teresa, si Teresa na kasalukuyang kausap ang isang donor ay naramdaman ang biglaang pagbabago sa hangin. Lumingon siya at nakita ang babaeng pamilyar lang sa kanya mula sa mga lumang magasin. Maganda, perpekto, at ang mga mata nito kahit malayo ay nakatutok sa kanya na parang isang punyal. Naglakad si Bianca palapit kay Enrique, nilagpasan ang mga taong nagtatangkang bumati sa kanya. Ngumiti siya, isang nangiting kasing tamis ng lason. Enrique darling, sabi niya, ang boses ay sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Nagulat ka ba? I missed you. Hindi kumibo si Enrique. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ngumiti lang si Bianca at bumaling kay Teresa. At ikaw siguro ang kapalit. Sabi niya, sinuri si Teresa mula ulo hanggang paa na may halong pang-iinsulto. Teresa Wright ang project manager. Asawa niya. Mariing pagtatama ni Teresa, naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi, ngunit hindi siya nagpatinag. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Bianca. Of course, how silly of me. Ang eksena ay hindi nagtagal. Mabilis na lumapit ang mga event organizer at ilang kaibigan ni Enrique para mamagitan. Ngunit sapat na yon. Ang lason ay kumalat na. Ang gabi ni Teresa ay nasira. Kinabukasan ang pagbabalik ni Bianca ang laman ng lahat ng tsismis. Naglabas ang kanyang kampo ng isang pahayag. Sinasabing nagkaroon lang ng malaking hindi pagkakaunawaan at kailangan niya lang ng panahon para sa kanyang sarili. Isang malinaw na pagtatangka na linisin ang kanyang pangalan at palabasing siya ang biktima. Nakatanggap si Enrique ng isang tawag, si Bianca. Kailangan nating mag-usap, Enrique. Sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay malambing at puno ng pagsisisi. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. I still love you. Tapos na tayo, Bianca? Malamig na sagot ni Enrique. Hindi pa. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para magpaliwanag. Wala ka nang dapat ipaliwanag, sabi ni Enrique at ibinaba ang telepono. Ngunit alam niyang hindi doon magtatapos ang lahat. At hindi nga. Isang linggo pagkatapos ng gala, may mahalagang pananghalian si Enrique kasama ang isang grupo ng mga Japanese investor. Pinili niya ang isa sa mga pinaka-eksklusibong restaurant sa syudad. Isinama niya si Teresa, hindi lang bilang asawa, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang team. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap ng isang pamilyar na boses ang narinig nila. Well, what a coincidence. Nakatayo si Bianca sa tabi ng kanilang mesa kasama ang ilang kaibigan niyang socialite. Halatang sinadya ang pagkikita. Bianca, bati ni Enrique pilit na pinapanatili ang kanyang profesionalismo sa harap ng mga investor. Ngumiti si Bianca sa mga Hapon. I'm so sorry to interrupt, Bianca Santillan. Pagpapakilala niya. Enrique and I go way back. We were engaged, you know. Ang mga investor ay nagkatinginan, halatang nalilito. Bumaling si Bianca kay Teresa, ang kanyang mga mata ay nang aasar. Teresa darling, mukhang may dumi ka sa damit mo, sabi niya. At bago pa man makakilos si Teresa, sinadya niyang matapilok at natapon ang laman ng kanyang baso. Isang mamahaling red wine sa puting bestida ni Teresa. Oh my God, I'm so clumsy. Sigaw ni Bianca, ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang mantsa ng pulang alak sa puting damit ni Teresa ay parang dugo. Isang hayagang simbolo ng pang-aatake. Ang mga kaibigan ni Bianca ay nagpipigil ng tawa. Ang mga investor ay hindi alam ang gagawin. Napatayo si Teresa, nanginginig sa galit at kahihiyan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumayo si Enrique. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. That's enough, Bianca, sabi niya sa isang boses na malamig at mapanganib. Kinuha niya ang isang table napkin at marahang pinunasan ang damit ni Teresa
Hindi inaalintana ang mga nakatingin. Pagkatapos, ay humarap siya kay Bianca. Alam nating lahat na hindi yan aksidente, sabi niya. Tapos na ako sa mga laro mo. Kung may problema ka sa akin mo harapin. Huwag mong idamay ang asawa ko. Hinawakan niya ang kamay ni Teresa. Ipagpaumanhin niyo kami, sabi niya sa mga investor. May mas mahalaga kaming dapat asikasuhin. Hinigit niya si Teresa palabas ng restaurant. Iniwan si Bianca na nakatayo doon. Ang kanyang peking ngiti ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng purong galit. Sa loob ng sasakyan, katahimikan ang namayani. Nakatingin lang si Teresa sa mantsa sa kanyang damit. Ang kanyang dibdib ay puno ng nag-uumapaw na emosyon. Teresa, are you okay? Malumanay na tanong ni Enrique. Hindi siya sumagot. Sa halip, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, sinundan ng isa pa. Umiyak siya. Hindi dahil sa kahihiyan na idinulot ni Bianca, hindi dahil sa nasirang damit. Umiyak siya dahil sa naramdaman niyang kirot. Isang kirot na hindi niya pa naramdaman dati. Isang kirot na dulot ng takot na baka ang lahat ng ito, ang bagong buhay na kanyang natagpuan, ang respetong kanyang nakamit, ang pagtingin na nararamdaman niya para kay Enrique ay isang pangarap lang na malapit ng magising. Umiyak siya dahil sa unang pagkakataon natanto niya na nagseselos siya at natatakot siyang mawala ang isang bagay na sa simula pa lang ay hindi naman talaga naging sa kanya. Ang insidente sa restaurant ay simula pa lamang ng kongkay na digmaan ni Bianca. Dahil hindi niya makuha si Enrique sa pamamagitan ng pagmamakaawa, pinili niyang gamitin ang pinakamatalas niyang sandata, ang opinyon ng publiko. Sa tulong ng isang bayarang blogger, nagsimulang kumalat ang mga artikulong may mapanirang purong mga titulo, From Rags to Riches, The Untold Story of Mrs. Del Rosario. Did a housekeeper steal a millionaire's heart or his fortune? Ang mga ito ay puno ng mga kalahating katotohanan at malisyosong mga pahiwatig. Ikinuwento nila ang nakaraan ni Teresa bilang isang housekeeper, pinalabas na isa siyang tusong babae na ginamit ang kanyang kahirapan para akitin si Enrique. Hindi direktang pinangalanan si Bianca bilang source, ngunit ang lahat ng detalye ay tila nagmumula sa isang taong malapit sa kanila. Huwag mo silang pansinin, Teresa, sabi ni Enrique, ang panga ay naninigas sa galit habang binabasa ang mga artikulo sa kanyang tablet. Basura lang yan. Pero totoo ang sinasabi nila. Mahinang sagot ni Teresa, nakatingin sa labas ng bintana. Naging housekeeper ako. Galing ako sa wala. At ano ang masama doon? Tanong ni Enrique lumapit sa kanya. Ipinagmamalaki ko kung saan ka nanggaling. Ipinagmamalaki ko ang pagiging matatag mo. Huwag na huwag mong ikakahiya yon. Ngunit hindi lang reputasyon ni Teresa ang inatake ni Bianca. Ang kanyang susunod na target ay ang bagay na pinakamahalaga kay Teresa, ang Pag-asa Foundation. Gamit ang impluwensya ng kanyang pamilya, sinimulan ni Bianca na kausapin ang mga donor. Nagpakalat siya ng mga alingasngas na ang pondo ng foundation ay hindi napupunta sa tama at ginagamit lang ni Teresa para sa sarili nitong vanity project. Ilang maliliit na donor ang nagsimulang mag-atubili. Dito na pumasok ang isang hindi inaasahang kakampi. Isang araw, tinawagan ni Doña Consuelo si Teresa. Pumunta ka sa mansyon, ngayon din, at dalhin mo ang lahat ng papeles ng foundation. Nang dumating si Teresa, nakita niya si Doña Consuelo sa library nito, napapaligiran ng mga lumang libro at mamahaling antigo. Ipakita mo sa akin ang lahat. Utos ng matanda. Sa loob ng 2 oras, ipinaliwanag ni Teresa ang bawat numero, bawat resibo, bawat plano. Nakinig si Doña Consuelo nang walang kibo ang mga matay, matalas na sinusuri ang bawat detalye. Nang matapos si Teresa, tumango ang matanda. Magaling! Kinuha ni Doña Consuelo ang kanyang telepono. Pilar, sabi niya sa kaibigan niyang si Doña Pilar.
Magpatawag ka ng isang munting salo-salo. Tsaa lang, imbitahan mo ang lahat ng nasa listahan natin. Oo, ang mga asawa ng mga donor. Kailangan nilang malaman ang katotohanan tungkol sa kahangahangang trabaho ng aking manugang. Hindi hayagang kumilos si Doña Consuelo laban kay Bianca. Ngunit sa kanyang sariling paraan, sa pamamagitan ng mga bulungan, sa mga sosyal na pagtitipon at mga tahimik na tawag sa telepono, sinimulan niyang kontrahin ang bawat kasinungalingan ni Bianca. Nagsimula siyang ipagtanggol hindi lang ang pangalan ng mga Del Rosario, kundi pati na rin ang pangalan ni Teresa. Naramdaman ni Bianca na natatalo siya. Sa bawat maruming hakbang na gawin niya, may isang hindi nakikitang kamay na sumasalag dito. At sa sobrang desperasyon, gumawa siya ng isang mapangahas na desisyon. Gabi na. Umuulan ng malakas. Mag-isang umuwi si Teresa sa penthouse dahil may late night meeting si Enrique. Pagbukas niya ng pinto ng elevator, agad niyang naramdaman na may mali. May isang ilaw sa sala na bukas na dapat ay patay. Dahan-dahan siyang pumasok. Enrique, umuwi ka na ba? Walang sumagot. Naglakad siya papasok at natigilan sa nakita niya. Ang walk-in closet ng master's bedroom ay bukas. At sa sahig, nakakalat ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga simpleng bestida, ang kanyang mga lumang maong lahat ay itinapon mula sa aparador na parang basura. Naghahanap ka ba nito? Isang boses ang nanggaling sa dilim. Lumabas si Bianca mula sa anino, hawak ang isang simpleng kwintas na may maliit na pendant, ang tanging alahas na pamana ng ina ni Teresa. Paano ka nakapasok dito? Nanginginig na tanong ni Teresa, ang takot ay napapalitan ng galit. May susi pa ako, darling. Nakalimutan mo na ba? Dito dapat ako nakatira. Sagot ni Bianca, pinaglalaruan ang kwinta. Alam mo na aawa ako sa'yo. Talagang inakala mo na may lugar ka sa mundong ito? No, sa bahay na ito, sa tabi ni Enrique. Umalis ka na. Mariing sabi ni Teresa. Aalis ako. Pero isasama ko ang basura, sabi ni Bianca at akmang ihahagis ang kwintas sa basurahan. Hindi na nakapagpigil si Teresa. Sumugod siya at sinubukang agawin ang kwintas. Huwag. Nagsimula ang isang marahas na pag-aagawan. Nagtulakan sila, nagsabunutan. Mas matangkad si Bianca, ngunit si Teresa ay puno ng galit na nagpalakas sa kanya. Sa tingin mo, mamahalin ka ni Enrique. Sigaw ni Bianca, itinulak si Teresa sa pader. Isa ka lang bayarang kapalit. Isang convenient na kasinungalingan. Mas mabuti na yon kaysa sa isang taong nang iiwan sa sarili niyang kasal. Ganting sigaw ni Teresa. Sa sobrang galit, itinaas ni Bianca ang kanyang kamay para sampalin si Teresa, ngunit mas mabilis si Teresa. Nahawakan niya ang braso ni Bianca at sa lakas na hindi niya alam, nataglay niya siya ang nagbigay ng isang malutong na sampal sa pisngi ni Bianca. Natigilan si Bianca, hawak ang kanyang namumulang pisngi, hindi makapaniwala. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator at pumasok si Enrique. Nakita niya ang eksena, ang nagkalat na mga damit si Teresa na humihingal sa galit at si Bianca na may bakas ng mga daliri sa muka. Anong nangyayari dito? Tanong niya na bigla. Enrique, agad na umarte si Bianca, tumakbo palapit sa kanya at umiyak. Sinaktan niya ako. Pumasok lang ako para kunin ang mga naiwan kong gamit at bigla na lang siyang nagalit. Tumingin si Enrique mula sa umiiyak na si Bianca patungo sa nanginginig na si Teresa. Nakita niya ang kwintas na mahigpit na hawak ni Teresa sa kanyang kamay. Nakita niya ang sakit at pagtatanggol sa mga mata nito. Hindi siya nag-alinlangan. Umalis ka na, Bianca, sabi niya sa isang boses na walang emosyon ngunit puno ng pinalidad. Pero Enrique, sinaktan niya. Sinabi kong umalis ka na. Sigaw niya sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang pagpipigil. Huwag ka nang babalik dito. Walang nagawa si Bianca kundi umalis. Ang kanyang pagkatalo ay nakaukit sa kanyang mukha.
Nang sila na lang dalawa ang naiwan, dahan-dahang lumapit si Enrique kay Teresa na nakasandal pa rin sa pader, nanginginig pa rin. Okay ka lang? Malumanay niyang tanong. Hindi sumagot si Teresa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga balikat nito. Teresa. Sa wakas ay tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha at takot. Sinabi niyang isa lang akong kasinungalingan. Hindi nagsalita si Enrique. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Hinigit niya si Teresa palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Isinubsob ni Teresa ang kanyang mukha sa dibdib ni Enrique at doon humagulgol. Habang yakap-yakap niya ito, nararamdaman ang panginginig ng katawan nito. May isang bagay na naging malinaw kay Enrique. Hindi na ito isang palabas. Ang proteksyon na nararamdaman niya, ang galit niya kay Bianca, ang takot na nakita niya sa mga mata ni Teresa, lahat ay totoo. Humiwalay siya ng bahagya at hinawakan ang mukha nito. Natatakot akong mawala ka, Teresa. Bulong niya, ang mga salitay nagmumula sa isang lugar sa kanyang puso na matagal na niyang isinara. Higit pa sa kontrata, higit pa sa lahat. Ang pagtatapat ni Enrique ay nag-iwan ng isang matamis, ngunit nakakabinging katahimikan sa pagitan nila. Sa mga sumunod na araw, ang hangin sa penthouse ay nagbago. Ang dating pagkakaibigan ay napalitan ng isang malalim na kamalayan sa isa't isa. May mga tinginan na nagtatagal, mga kamay na nagkakadikit ng hindi sinasadya, at mga ngiti na may mas malalim na kahulugan. Pareho nilang nararamdaman, ngunit pareho silang natatakot na pangalanan ito. Samantala si Bianca, na puno ng galit at kahihiyan, matapos siyang paalisin, ay nagpasya na. Kung hindi niya makukuha si Enrique, sisirain niya ito. May alas pa siyang hawak, isang sandata na matagal na niyang itinago. Noong mga unang araw ng kanilang engagement ni Enrique, sa isang bihirang sandali ng kahinaan, naikwento ni Enrique kay Bianca ang tungkol sa matinding pressure na nararamdaman niya mula sa board of directors ng kanilang kumpanya. Sa isang pag-uusap na lasing, nasabi niya, "Minsan parang gusto ko na lang magbayad ng kahit sino para magpanggap na asawa ko, para lang tigilan na nila ako sa kakatanong kung kailan ako mag-aasentado." Hindi niya alam na ang pag-uusap na yon ay palihim na ni-record ni Bianca. Ito ay isang walang kwentang recording noon, ngunit ngayon ito na ang kanyang pinakamalakas na bala. Ibinigay ni Bianca ang recording sa isang kilalang investigador na mamamahayag, isang taong may personal na galit sa pamilya Del Rosario. Dinagdagan niya ito ng mga detalye, ang pagiging housekeeper ni Teresa sa mismong hotel kung saan dapat sila ikakasal, ang biglaang paglitaw nito bilang nobya. Inilabas niya ang buong kwento. Isang umaga ng Huwebes, sumabog ang balita. Ang headline sa pangunahing pahayagan ay malaki at brutal. Ang kasal na binili Del Rosario. Nagbayad sa housekeeper para maging asawa. Ang artikulo ay detalyado at mapanira. Nandoon ang transcript ng recording. Nandoon ang mga larawan ni Teresa na naka-uniforme ng hotel. Nandoon ang mga panayam sa mga hindi nagpakilalang source na nagsasabing ang buong relasyon ay isang malaking peke. Ito ay hindi na tsismis. Ito ay isang bomba. Nasa gitna ng almusal sina Enrique at Teresa nang matanggap ni Enrique ang tawag mula sa kanyang PR head. Pagkatapos ng tawag, nanatili siyang tahimik, ang mukha ay blangko at walang kulay. "Enrique, anong problema?" tanong ni Teresa, nakakaramdam ng papalapit na panganib. Walang salitang ipinakita ni Enrique ang online na bersyon ng artikulo sa kanyang tablet. Binasa ito ni Teresa. Sa bawat salita, sa bawat pangungusap, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauubusan ng hininga. Ang kanyang pinakatatagong takot ay naroon na nakalimbag sa itim at puti para makita ng buong mundo. Hindi na siya si Teresa ang project manager o si Teresa ang asawa. Siya na ulit si Teresa ang bayarang housekeeper. Ang telepono ay nagsimulang magring ng walang tigil.
mga tawag mula sa media, sa board of directors sa mga kasosyo sa negosyo. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng 1 oras, ang stock value ng Del Rosario Holdings ay bumagsak ng husto. Ang kanilang penthouse ay naging isang kulungan. Sa labas ng gusali, nagtipon na ang mga media van. Kailangan nating mag-issue ng denial, sabi ng abogado ni Enrique sa telepono. Sabihin nating peke ang recording gawa-gawa lang. Hindi. Mariing sagot ni Enrique ang boses ay sa wakas ay nagkaroon muli ng lakas. Hindi na tayo magsisinungaling. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, hinarap niya si Teresa, na tahimik na nakaupo sa sopa, nakayakap sa kanyang mga tuhod, tila naging maliit at walang kalaban-laban. Teresa, sabi niya lumuhod sa harap nito. I'm so sorry, kasalanan ko to. Umiling si Teresa hindi tumitingin sa kanya. Alam nating pareho na darating din ang araw na ito. Anong gusto mong gawin natin? Tanong din niya. Kung gusto mong umalis, kung gusto mo nang tapusin, to maiintindihan ko. Ilalayo kita sa gulong to. Sa wakas ay tumingin si Teresa sa kanya, ang mga mata ay namumula, ngunit walang luha. At pagkatapos, magtatago ako habang buhay. Hahayaan kong isipin ng lahat ng tao na isa akong manggagamit na babae. Huminto siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Enrique ang apoy na muling nag-aalab sa mga mata nito. Hindi. Sawa na akong matakot, Enrique. Sawa na akong magtago. Sa sandaling iyon, tumunog ang intercom. Si Doña Consuelo, kasama si Lola Remedios. Ginamit ni Doña Consuelo ang kanyang autoridad para malampasan ang security at media sa ibaba. Pagpasok nila ang sala ay napuno ng tensyon. Agad na nilapitan ni Lola Remedios ang kanyang apo at niyakap ito ng mahigpit. Si Doña Consuelo naman ay humarap sa kanyang anak. Narinig ko na. Sabi niya ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ano ang plano mo? Magpapatawag po ako ng press conference, ma. Sagot ni Enrique. Sasabihin ko ang totoo. Napatingin si Doña Consuelo mula sa kanyang anak patungo kay Teresa. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng dalawa. Nakita niya na sa gitna ng pinakamalaking unos sa kanilang buhay, magkahawak kamay silang nakatayo. Lumapit siya kay Teresa at hinawakan ang kamay nito. Sinabi ko noon na kung gagawin ninyo ito, gawin ninyo ng tama. Sabi ng matanda, ang pagharap sa katotohanan. Ito ang pinakatamang gawin. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Ano man ang mangyari, bukas ano man ang sabihin ng mundo, tandaan ninyo ito, pamilya tayo. Nang gabing iyon, hindi sila natulog. Magkasama silang nakaupo sa sala, pinag-uusapan ng lahat, mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Walang pagkukunwari, walang takot. Tanging ang 2 taong hinubad na ang lahat ng kanilang maskara. Kinaumagahan humarap sila sa mundo. Ang press conference ay ginanap sa ballroom ng hotel kung saan nagsimula ang lahat. Daan-daang mga kamera ang nakatutok sa kanila. Ang bawat flash ay parang isang bala. Mahigpit na hinawakan ni Enrique ang kamay ni Teresa habang naglalakad sila papunta sa podium. Tumayo si Enrique sa harap ng mikropono, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang reporter ang sumigaw ng tanong na siyang wasang naisip ng lahat. Mr. Del Rosario, totoo po bang binayaran ninyo si Miss Teresa para magpakasal sa inyo? Ang buong silid ay natahimik naghihintay. Huminga ng malalim si Enrique, tiningnan si Teresa at pagkatapos ay buong tapang na hinarap ang mga kamera. Ang tanong ay nakabitin sa hangin matalim at walang awa. Hinigpitan ni Enrique ang hawak sa kamay ni Teresa na naging angkla niya sa gitna ng nagngangalit na dagat ng mga kamera. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa reporter na nagtanong. Ang kanyang boses nang siya'y magsalita ay kalmado, ngunit malinaw na umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Oo, sabi niya.
Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga mamamahayag. Ang bulungan ay nagsimula, ngunit agad na pinatahimik ni Enrique nang itaas niya ang kanyang kamay. Oo, nagsimula ang aming kwento sa isang kasunduan. Pagpapatuloy niya, hindi iniaalis ang kanyang tingin sa mga kamera. Ako ay nasa isang desperadong sitwasyon. Ang babaeng dapat kong pakasalan ay iniwan ako ilang minuto bago ang seremonya. Ang aking reputasyon, ang aking negosyo, ang pangalan ng aking pamilya, lahat ay nakataya. At sa sandali ng aking kaduwagan, gumawa ako ng isang alok. Lumingon siya at tumingin kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at paghanga. Inalok ko ng pera ang isang babaeng hindi ko kilala, isang babaeng mas matapang at mas may dignidad kaysa sa akin para tulungan akong takasan ang kahihiyan. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali at pinakamagandang pagkakamali na nagawa ko sa buong buhay ko. Naglakad si Teresa papunta sa isa pang mikropono. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit hindi matitinag. Tinanggap ko ang alok. Sabi niya ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Hindi dahil sa pera. Tinanggap ko ito para sa aking lola, ang nag-iisang pamilya ko na may sakit at nangangailangan ng tulong na hindi ko kayang ibigay. Oo, nagsimula kami sa isang kasinungalingan. Tumingin siya sa mga tao hindi bilang mga kaaway, kundi bilang mga taong nais niyang makaunawa. Ngunit sa mga buwan na magkasama kami sa ilalim ng iisang bubong, may nangyaring hindi namin inaasahan. Ang kasunduan ay naging pagkakaibigan. Ang pagkakaibigan ay naging respeto. At ang respeto ay naging pagmamahal. Isang reporter na babae ang nagtaas ng kamay. Paano namin paniniwalaan yan? Paano namin malalaman na hindi lang ito isa pang palabas para iligtas ang inyong mga sarili? Ngumiti si Teresa, isang malungkot, ngunit matatag na ngiti. Hindi namin kayo pinipilit na maniwala. Ang tanging magagawa namin ay sabihin ang totoo. Ang katotohanang natagpuan ko sa tabi ni Enrique, hindi ang isang milyonaryo, kundi ang isang lalaking nag-aalaga sa aking lola na parang sarili niyang pamilya. Isang lalaking ipinagtanggol ang aking karangalan nang walang pag-aalinlangan. At isang lalaking nagturo sa akin na ang aking pinagmulan ay hindi isang bagay na dapat ikahiya, kundi isang tanda ng aking katatagan. Humarap si Enrique sa mga kamera. Maari ninyong isulat ang gusto ninyong isulat. Maari ninyong husgahan kami. Ngunit walang anumang headline ang makakapagpabago sa katotohanan ito. Mahal ko si Teresa. At kung ang pag-amin sa aming hindi perpektong simula ang paraan para maibigay ko sa kanya ang isang tapat na kinabukasan, gagawin ko ito ng paulit-ulit. Pagkatapos ng press conference, lumabas sila ng hotel, hindi sa likod na pinto, kundi sa harap. Sinalubong sila ng magkahalong reaksyon. May mga sumisigaw, may mga kumukuha ng litrato, ngunit mayroon ding ilan na tahimik na tumatango, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Ang iskandalo ay hindi agad namatay, ngunit ang kanilang katapatan ay nag-iwan ng marka. Nagsimulang magbago ang kwento. Ang ilan sa media ay nagsimulang isulat ito hindi bilang isang kwento ng panloloko, kundi bilang isang hindi pangkaraniwang kwento ng pag-ibig. Ang pinakamalaking pagsubok ay dumating isang linggo pagkatapos ng press conference. Ito ang araw ng pinakaimportanteng fundraising event para sa Pag-asa Foundation, isang proyektong pinaghirapan ni Teresa. Maraming donor ang nag-back out dahil sa iskandalo. Inasahan nilang walang dadating. Inasahan nilang ito na ang katapusan ng kanyang pangarap. Pumasok sila sa ballroom na halos walang laman. Ngunit unti-unti nagsimulang dumating ang mga tao. Hindi ang mga dati nilang mayayamang donor, kundi ang mga maliliit na negosyante, mga propesor, mga doktor, mga taong naantig sa kanilang kwento. At pagkatapos dumating si Doña Consuelo,
kasama ang kanyang buong grupo ng mga kaibigang sosyal kabilang si Doña Pilar. Naglakad sila papasok na tila mga reyna, bawat isa ay may dalang checkbook. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Sa gitna ng programa, isang hindi imbitadong panauhin ang dumating. Si Bianca. Naglakad siya papunta sa entablado, inagaw ang mikropono. Isang malaking pagbabalik loob, sigaw niya. Huwag kayong magpaloko sa dramang ito. Ang babaeng ito ay isang manggagamit. Natahimik ang lahat. Ngunit bago pa man makakilos ang security, isang boses ang narinig mula sa audience. Mali ka. Tumayo si Lola Remedios nanginginig, ngunit puno ng dignidad, tinulungan ng isa sa mga staff. Ang apo ko ay hindi kailanman naging manggagamit. Pinalaki ko siyang may takot sa Diyos at may pagpapahalaga sa dignidad. Ang tanging kasalanan niya ay ang magmahal ng labis sa kanyang pamilya. At pagkatapos, isa pang boses ang nagsalita. Si Doña Consuelo. Tumayo siya sa harap ng lahat, ang kanyang presensya ay nag-uutos ng respeto. Lumapit siya sa entablado at kinuha ang isa pang mikropono. Tumingin siya kay Bianca na may halong awa at pagkasuklam. Tapos ka na, Bianca. Pagkatapos ay humarap siya sa mga bisita. Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya ng lubusan, sabi niya ang kanyang boses ay matatag. Ang babaeng ito, si Teresa Pacheco del Rosario. Hinintay niya ang lahat na tumingin kay Teresa. Si Teresa ang manugang ko. Deklara niya ang bawat salita ay may bigat. At wala nang mas ipagmamalaki pa ako. Iyon ang huling dagok. Walang nagawa si Bianca kundi umalis sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo sa ilalim ng mga tingin ng paghusga. Mula sa lipunang minsan ay sinamba siya. Ang gabi ay naging isang malaking tagumpay. Nang matapos ang lahat sa rooftop garden ng hotel, sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, tahimik na nakatayo sina Enrique at Teresa. Ang gabi ay malamig, ngunit ang init sa pagitan nila ay sapat na. Tapos na, bulong ni Teresa. Hindi sagot ni Enrique. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Humarap siya kay Teresa. Sa kanyang kamay ay isang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay ang singsing na pamana ng kanyang lola, ang singsing na ginamit nila sa kanilang pekeng kasal. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Napatakip ng bibig si Teresa, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng purong kaligayahan. Teresa Pacheco, sabi ni Enrique, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang kwento natin ay nagsimula sa maling dahilan. Kaya hayaan mong itama ko ito ngayon. Tinitigan niya ito, ang kanyang buong puso ay nasa kanyang mga mata. Pakakasalan mo ba ako ulit? Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kontrata, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa takot. Huminto siya at isang ang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa pagkakataong ito, dahil sa pag-ibig, ang kanilang pangalawang kasal ay malayong malayo sa una. Walang daan-daang bisita na nagbubulungan, walang magarbong string quartet, walang tensyon sa hangin. Sa halip, ginanap ito sa isang maliit at lumang simbahan sa probinsya, ang simbahan kung saan bininyagan si Teresa. Ang mga bisita ay hindi aabot sa 30. Nandoon si Doña Consuelo. Nakaupo sa tabi ni Lola Remedios. Ang dalawang matriarch ay nag-uusap na parang matagal nang magkaibigan. Nandoon ang mga staff ng Pag-asa Foundation at ilang malalapit na kaibigan ni Enrique na nanatili sa tabi niya sa gitna ng iskandalo. Naglakad si Teresa sa pasilyo. Suot ang isang simpleng bestidang puti na tinahi mismo ni Lola Remedios. Walang belo, tanging isang korona ng sariwang sampagwita sa kanyang buhok. Habang naglalakad siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Enrique, na naghihintay sa kanya sa dulo ng altar. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Ang kanilang mga panata sa pagkakataong ito ay hindi na kailangan pang isulat. Nanggaling ito ng diretso mula sa kanilang mga puso.
Enrique, simula ni Teresa, hinawakan ng kanyang mga kamay. Noong una tayong magkita, ako ay isang babaeng natatakot sa bukas, ngunit tinuruan mo akong mangarap muli. Ipinakita mo sa akin na ang halaga ko ay hindi nasusukat sa aking pinagmulan. Tinanggap mo ako at minahal mo ako. Sa harap ng Diyos, ipinapangako kong gagawin din yon para sa'yo sa hirap at ginhawa habang ako'y nabubuhay. Si Enrique naman, huminga ng malalim para pakalmahin ang kanyang nag-uumapaw na damdamin. Teresa, noong una tayong magkita, ako ay isang lalaking mayroon ng lahat, pero sa totoo lang ay walang-wala. Pinalibutan ko ang aking sarili ng yaman, ngunit ang puso ko ay hungkag. Binuhay mo ako. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kayamanan, ang katapatan, ang pamilya, ang pag-ibig. Sa harap ng Diyos, ikaw ang aking tahanan ngayon at magpakailanman. Nang sila'y idineklarang mag-asawa ang kanilang halik, ay hindi na magalang o pilit. Ito ay puno ng pangako, puno ng pagmamahal, at puno ng pasasalamat para sa isang muling pagkakataon. Ang reception ay ginanap sa bakuran ng lumang bahay ni Lola Remedios. May mga banderitas, mahabang mesang puno ng pagkaing Pilipino at malakas na tawanan. Nakita ni Doña Consuelo na nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, tumatawa sa isang paraang hindi pa nakikita ni Enrique dati. 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalan ng Del Rosario ay dumaan sa isang pagsubok, ngunit dahil sa katapatan ni Enrique, mas lalo pa itong naging matatag. Ang mga negosyo ay bumalik sa dati, ngunit si Enrique ay nagbago na. Hindi na siya umuuwi ng hating gabi. Mas madalas na siyang ngumingiti. Ang Pag-asa Foundation sa ilalim ng pamumuno ni Teresa ay lalong lumago. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Si Bianca naman, matapos ang kahihiyan, ay umalis ng bansa at hindi na muling narinig. Isang hapon dinala ni Enrique si Teresa sa Rizal, sa lugar kung saan itinayo ang unang eskwelahan ng pundasyon. Tapos na ito at puno na ng mga batang nag-aaral at naglalaro. Ang dating maputik na lote ay isa ng makulay na palaruan. Nakatayo sila sa di kalayuan, pinapanood ang mga bata na masayang naghahabulan. Ang hangin ay sariwa at ang tanawin ay payapa. Hinawakan ni Enrique ang kamay ni Teresa at isinandal nito ang kanyang ulo sa balikat niya. Naalala mo ba nung unang beses tayong nagkita? Bulong ni Enrique. Ako yung boss na milyonaryo at ikaw yung housekeeper na may mabuting puso. Ngumiti si Teresa. Paano ko makakalimutan? Binigyan mo ako ng pinakakakaig bang job offer sa buong mundo. Tumawa sila pareho. Seryoso, sabi ni Enrique humarap sa kanya. Alam mo ba kung ano ang pinakanakakatuwa sa buong kwento natin? Ano o? Na sinimulan natin ito sa isang kasinungalingan para lang iligtas ang pangalan ko. Sabi niya at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Pero sa huli, ikaw ang nagligtas sa kaluluwa ko. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Teresa. Tumingin siya sa mga batang naglalaro sa eskwelahang naging simbolo ng kanilang paglalakbay. At ikaw naman? Sabi niya, tumingin sa mga mata ni Enrique. Ikaw ang nagturo sa akin na kahit ang pinaka-imposibleng sitwasyon ay pwedeng maging simula ng pinakamagandang kwento. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Sa katahimikan ng dapit hapon sa gitna ng mga tawanan ng mga bata, na binigyan nila ng pag-asa, ibinahagi nila ang isang halik. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng pasasalamat ng kapatawaran at ng isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, ngunit pinatatag ng katotohanan. Hindi ito isang perpektong pag-ibig na nagsimula sa isang fairy tale. Ito ay mas maganda. Ito ay isang pag-ibig na totoo, binuo mula sa mga abo ng isang kasunduan at ngayon ay nagniningning bilang isang bagong simula.